Bababaan mo yung income tax, babalik mo lang dun sa wisdom and essence nung initial bracket niya. So ganun ho, ibababa 'yon. Pero at the same time, pwede tayong magdagdag ng consumption-based tax. 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 Paiimbestigahan sa Senado ang pagkalat sa internet ng mga peking balita, gayon din ang mga tinatawag na social media troll. Pati kasi ilang ahensya ng gobyerno ay nabibiktima ng fake news. Saksi si Jam Cesante. When we got this, it said it had a cover document, confidential. This was submitted to us by Nika. When we researched the website, this specific article, by the way, which was submitted to us by Nika, this specific article is partly for satirical and entertainment purposes. Ultimo National Intelligence Coordinating Agency ng gobyerno o NICA na peke. Kaya ganun na lang ang galit ni Senador Richard Gordon noong Oktubre sa ahensya na nagbase ng impormasyon sa fake news. Nitong Enero naman, may mga nagpakilalang abogado na nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino at kay Mar Rojas na tinawag nilang Nutrition Secretary base sa isang BSP circular na non-existent pala o peke. Marami pa rin napaniwala dahil may mga kumalat na peking kopya ng circular sa mga website na nagpapakalat ng fake news. At hindi lang sa Pilipinas kundi sa abroad. Tulad nitong Disyembre nang magbanta ng nuclear retaliation ang Pakistani Prime Minister laban sa Israel. Dahil yan sa nabasa niyang plano raw ng Israel na nuclear attack laban sa Pakistan na kinalaunay natuklasang nabasa niya sa fake news. Kaya naman naghain ng resolusyon si Senador Kiko Pangilinan para imungkahi sa Senado na imbestigahan ang pagkalat ng fake news para tignan kung paano maaamyandahan ng 2012 Cybercrime Law at iba pang batas para mapanagot sila. Ang pinaiimbestigahan naman ng resolusyong inihain ni Senador Antonio Trillanes IV ay mga social media trolls o yung mga pekeng social media accounts na nagpapakalat ng maling balita at impormasyon. Kabilang sa tinatarget ni Trillanes ang mga gumagamit ng masamang lengguwahe at nagbabantang papatayin o gagahasain ang mga tutol sa sinasabi nila. Tila political trolls ang target pero hindi lang sila ang mga peking account. Noong Oktubre kasi, may peking Twitter account naman ng Pag-asa na naging basihan ng DepEd para i-anunsyo sa Twitter ang class suspension sa Metro Manila. Humingi ng paumanhin ng DepEd sa pagkakamali. Bukod sa Twitter, kabilang din ang Facebook sa platform kung saan kumakalat ang fake news. Bagay na ginagawa na rin ito ng paraan. May anti-fake news tools na silang din-develop at kasalukuyang sinusubukan sa Germany. Nagaya ng resolusyon si Senator Francis Kiko Pangilinan para maimbestigahan ang mga nagpapakalat ng maling balita o impormasyon sa social media tulad ng Facebook. Bilang sa nakapaloob sa nasabing resolusyon ay ang pagpapataw ng parusa sa mga social media platforms na pinapayagan ng pagpapakalat ng mga pekeng balita. Ay kay Senador Pangilinan, layunin ng nasabing resolusyon na matigil na ang mga nakakaalarmang pagkakalat ng maling o pagkakalat ng maling impormasyon. Sinabi ni Pangilinan, nagiging sandata ang mga fake news items ng maraming political organization para maka-impluwensya at maging usap-usapan ng publiko. Kaya dapat anya matiyak din na magkaroon ng media literacy skills ang publiko para hindi mahirapang malaman kung ano ang totoo at kasinungalingan lamang dahil sa manipulasyon ng ilan at pagdami ng mga nagsusulputang maling impormasyon sa social media. Idinagdag pa ng Senador, dapat itong pagtunan ng pansin upang protektahan ng kalayaan ng mga Pilipino ayon sa saligang batas. Hello po. Hello, Maharlikans. Nag-live uli ako. Magtatagalog na lang ako. Minsan na nga lang ako mag-English. Tinanggal pa ng, na-report nila yung video natin patungkol doon sa kay Jonathan Miller. So, dahil mabilis nilang naintindihan, dahil kasi nadedetect ng Facebook po kasi yung mga, mga bad words, like yung mga idiot na yan, mga ganyan-ganyan. So,
ganun pa man, magtagalog na lang tayo. Total, Pilipino naman tayo. Since tayo naman nagkakaintindihan, wag ko na lang Englishin. Nahihirapan pa tayo. So, yung live video ko na pinaghirapan ko, na inaral-aral ko kung paano ko, nag-download ako ng software, kung paano ko ma-present sa inyo ng maganda yung mga ni-research kong mga clips. But anyway, tinanggal po nila. Pero hindi tayo susuko sa laban, Maharlikans. Walang sukuan sa laban. Na-upload ko na po. Upload ba? Tama. Na-upload ko na po sa YouTube. So, yung pinaka-buo nun, hanapin nyo lang. But, ikukwento ko na lang in Tagalog uli. Yung naobserbahan ko, i-share ko sa inyo. Mga minamahal kong Maharlikans. Okay. Yung video na yon, napansin ko, yun nga, napanood ko yung original. Tapos, nung nireport ng hunghang na yon, ay tinanggal niya, 'di ba? Pinasukan niya nag-insert siya doon ng video ng picture ni Putin at saka ni President Duterte during the meeting. So sabi ko nga, ano ang connect doon, 'di ba? Ano irrelevance kumbaga ang pinag-uusapan niya, ang tanong niya kay President Duterte, yung tungkol doon sa made up issue na extrajudicial killings. So nag-insert siya ng video, ng picture, tapos naglagay pa siya ng picture doon na since daw na naging presidente si President Duterte ay naging 5,000 na po ang namamatay. Okay, ulitin ko sa Tagalog dahil Pilipino naman tayo at mas nagkakaintindihan tayo. Sabi ko nga, ang 5,000 pong pinatay, mga kababayan ko, okay, ang 5,000 pinatay ay hindi po yun lahat ay operasyon ng gobyerno, meaning hindi operasyon ng mga kapulisan o yung assigned doon na mga police. Ang ibig pong sabihin, yung ibang mga pinatay doon na mga nakikita namin nakahandusa, yun ay mga inosente. Naniniwala po ako doon. Bakit? Bakit sila naging inosente? Bakit sila biktima? Bakit ngayon pinapalabas ng mga dilawan na extrajudicial killings yun? Alam niyo po, yung mga kawawang biktima ng mga pinagpapatay, hindi po lahat legit yun. Dahil yun ay mga gawa ng mga kumukontra kay President Duterte, mga drug lords. Yung senador na Corimao, na si Laila de Lima, na inaantay nating mabitay na. Yung mga generals na pinangalanan, sila po ang behind nun. Okay? Dahil gusto nga nilang sirain. Gusto nga nilang i-picture sa buong mundo na si President Duterte ay napakasamang tao, napakasamang presidente. Where in fact po, na gusto lang naman magkaroon ng pagbabago ng ating mahal na Presidente Duterte ang Pilipinas. Pero itong mga bugok, okay, mga bayarang media na tumatanggap ng payola, na nakikinabang sa mga dilawan, okay, sa mga opponents ni mga political opponents ni President Duterte, sila po ang gumagawa niyan. So alam natin 'yan. 'Di ba? Nire-remind ko lang po. So naloka lang ako dahil napakabilis po report kasi tinag ko yung Jonathan Miller. Actually 2,000 lang naman yung I think yung kanyang followers, like siguro hindi siya masyadong busy kaya na-report niya ang video natin na patutsad ako sa kanya. Na tinawag ko siyang hunghang, bugok. So tagalogin ko na lang po So ayun lang naman Maharlikans, andito pa rin ako para magsaliksik, okay, mag-deliver sa inyo ng hindi ko opinion, okay? Kundi galing sa totoong pangyayari, hindi yung gawa-gawa lang, okay? Katulad ng mga media sa atin sa Pilipinas. Ed Linggau, di ba? Yung mga ganyan, Karen Davila, Lord de Vera, yung Lucy Cruz Valdez, halos lahat sila, wala ka nang mapili eh. Wala ka nang mapili. Alam nyo po, total meron namang presidential communications. Doon na lang po tayo manood sa kanilang live kasi pagdating sa media, twisted na po yan. Doon na lang. So doon din po ako kumukuha sa government channel kasi to let you know sa lahat ng mga nagba-vlogs din, we have the right to get the video of government channels kasi kung mga taxpayers po tayo, may karapatan po tayo yan, nasa batas yan. Hindi tayo pwedeng, kumbaga once na in-report na kumuha man tayo ng video sa government channel, pag-aari din natin yan. Dahil gobyerno yan eh. Di ba? Kung taxpayer ka, you are entitled to use that video. But ganun pa man, Maharlikan, sa tutuwa po ako sa inyo dahil nandiyan kayo ng bonggang-bongga para sa laban sa ating bayan. Dahil, yun nga, di ba, sama-sama tayong
panindigan itong laban na ito dahil hindi to kaya ni President Duterte dahil pipilitin siyang sisirain. Yung mga oligarkiya, ano po yan, gumagapang yan. Yung mga media, like tulad yung mga international media, yung katitira ko lang, Jonathan Miller, bakit siya ganun? Kung mapapansin mo yung Twitter account niya, puro po mga twisted yung mga pinagsasabi niya, puro tira ng tira kay President Duterte. Bakit? Napakadaling sagot. Bakit itong mga media na to gumagalaw? Ano po yan? Utos yan ng mga malalaking negosyante, ng mga oligarkiya na nagmonopolize sa atin sa Pilipinas. Sila ang nagkokontrol. Tulad ngayon, I don't know, itong larangan ng ating komunikasyon. Ayoko na lang i-Englishin kung saan ako nagla-live ngayon. Duda ako na may mga sabwatang nagaganap. Sabi ko nga, anytime pwede nila i-shutdown itong page na to, but syempre marami pa naman tayong outlet, YouTube, whatever, magkita-kita na lang tayo doon pag shutdown nila ito, Maharlikans. Total, andyan lang naman ako. Kung shutdown na yung isa, lipat ulit tayo para marinig tayo, Maharlikans. So yun lang po, mabuhay kayong lahat at I don't know, kung nakikita yung pajama ko dito, patulog na ako, hindi ko alam, minsan hindi ko na-detect yung video. Nakapajama ako sa baba, yung totoo niyan. Tapos nakabihis lang ako ng ganito para naman mukha akong tao sa inyo. But ganun pa man, minamahal kong mga kababayan, minamahal kong Maharlikans. I'm so happy po, masaya po ako dahil naririnig po yung boses natin. Sama-sama po tayo. Sabi ko nga po ang makikinabang nito, ang ating mga apo. Diba? Sabi ko, 30, 40 years from now, patay na tayo, wala na tayo. So, tulong-tulong tayo para mabago ang Pilipinas. Alam ko na hindi ganun kadali na mabago. Dahil kapag may mga taong gusto ng pagbabago, tulad ni President Duterte, may mga tao din gustong sirain. Dahil gusto nilang maghari ang kasamaan. So, yan lang po. Mabuhay kayong lahat at mahal ko rin kayo. Thank you very much. I wish, kung pwede ko lang kayong yakapin ng sabay-sabay, di ba? Yan lang mga nagbibigay ng heart sa akin. Kung pwede ko lang gawin yon, gagawin ko. But sincerely, from the bottom of my heart, natutuwa po ako dahil sinasamahan niyo ako sa labang ito. Mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo. Good night dito mula sa California.